Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! I have a question. Kapag ba nag-aalmusal kayo ng kanin, itlog, isda, gulay, o prutas, saan kaya nanggagaling ang mga ito? Alam nyo ba na karamihan sa mga yan ay nanggagaling sa sektor ng agrikultura? Ito yung sektor ng ekonomiya na gumagawa at nagsusuplay ng pagkain at mga hilaw na materyales na ginagamit ng mga tao at mga industriya. Our mission starts now. Kapag natapos natin ito, panalo tayo sa lesson. Kaya naman, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayang pampagkatuto. Naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Mga layunin. For knowledge, natutukoy ang mga pangunahing detalye tungkol sa sektor ng agrikultura, tulad ng 4 na subsektor nito, ang Republic Act 11203 or Rice Tariffication Law, or RCEF at ang mga papel nito bilang haligi ng ekonomiya. For skills, nakapaglilista ng mga impormasyon at datos tungkol sa sektor ng agrikultura upang magamit sa pagbuo ng presentasyon ukol sa economics at likaskayang pag-unlad. And for attitude, na ibabahagi ang kahalagahan ng pag-alala sa papel ng agrikultura at mga kaugnay na patakaran bilang bahagi ng pagpapahalaga sa likaskayang pag-unlad. Are you ready? Game na! Simulan natin to! Ano ang nasa plato mo? Saan nagmula ang mga pagkain ito bago nakarating sa ating hapagkainan? Food check! Ang ulam mo ngayon, galing kaya sa bukid, dagat o farm? Alam nyo ba na sa bawat subo ng kanin at ulam, may kwento ng mga magsasaka, mangingisda at mga nag-aalaga ng hayop? Ngayon, aalamin natin kung bakit mahalaga ang sektor ng agrikultura sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam nyo ba na ang heirloom rice ng Cordillera ay hindi lang basta ordinaryong bigas? Ang mga organic at makukulay na bigas nito, ang lila, pula at itim, ay itinuturing na luxury rice sa ibang bansa. Ine-export ito at inihahain pa sa mga high-end o mamahaling restaurant sa North America at Europa. Proud Pinoy moment, di ba? Ang produktong itatanim ng ating mga magsasaka ay kinikilala at pinahahalagahan sa buong mundo. Kaya, mahalagang suportahan at pahalagahan din natin ang sariling sektor ng agrikultura. Curious ka na ba? Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Kilalanin natin ang sektor na bumubuhay sa ating hapagkainan. Ating tatalakayin ang agrikultura. Bakit nga kaya tinatawag na backbone of the economy o haligi ng ekonomiya ang agrikultura? Dahil dito, nagsisimula ang ating pagkain. Ang bigas, gulay, prutas, isda, karne, at iba pang pagkain na kinakain natin araw-araw ay nagmumula sa sektor ng agrikultura. Hindi lamang pagkain ang nabibigay nito,
Naglalaan din ito ng mga hilaw na materyales tulad ng kahoy, bulak, niyog at tubo na ginagamit ng mga pabrika sa paggawa ng iba't ibang produkto. Isipin nyo na lang, kung walang sektor ng agrikultura, may makakain kaya tayo? May magagamit ba tayo ng mga industriya upang makagawa ng kanilang mga produkto? FYI, hindi lang iisang saklaw ng agrikultura. Sa Pilipinas, nahahati ito sa 4 na pangunahing subsektor. Una, ang paghahalaman o yung crops. Dito, itinatanim ang mga pananim tulad ng palay, mais, gulay, at prutas. Ikalawa, ay ang paghahayupan or livestock. Ito naman ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy, baka, kambing, at manok para sa pagkain at kabuhayan. Ang ikatlo ay ang pangingisda o fisheries. Dito nakatuon sa panguhuli at pag-aalaga ng mga isda at iba pang yamang tubig. At ang ikaapat, ang paggugubat or forestry. Ito naman ay tumutukoy sa pangangalaga, pamamahala, at wastong paggamit ng ating mga kagubatan at yamang gubat. Kaya naman, tandaan ninyo, magkakaiba man ang kanilang gawain, iisa ang kanilang layunin, ang magbigay ng pagkain, hanap buhay, at mga likas na yaman na kailangan ng ating bansa. Alam niyo ba na ang Rice Tarification Law o Republic Act 11203 ay isang batas na nagbibigay daan sa mas malayang pag-import ng bigas mula sa ibang bansa. Sa halip na limitahan ang dami ng inaangkat na bigas, pinapatawan na lamang ito ng taripa o buwis. Saan naman napupunta ang buwis na ito? Siyempre, napupunta to sa Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF. Ang pondong ito ay ginagamit upang tulungan ang ating mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong makinarya o mga dekalidad na binhi, pagsasanay at iba pang suporta at palakasin ang kakayahan ng mga lokal na magsasaka upang makipagsabayan sa mas murang bigas na inaangkat mula sa mga bansang tulad ng Vietnam at Thailand. Pag-usapan naman natin ang kautosang tagapagpaganap bilang 156. Isa sa mga prioridad ng Department of Agriculture ay ang food security o kasapatan ng pagkain sa bansa. Kaya nagpapatupad ito ng iba't ibang programa upang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit sa mga alagang hayop tulad na lamang ng African swine fever sa mga baboy at avian flu sa mga manok. Kapag nakontrol ang mga sakit na to, napoprotektahan ang mga mag-aalaga ng hayop. Napapanatili ang produksyon ng karne at itlog at natitiyak na may sapat na pagkain para sa mga Pilipino. Napansin niyo ba na minsan tumataas ang presyo ng sibuyas, bigas o asukal? Ang tawag dito ay implasyon o ang pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Direktang konektado rito ang sektor ng agrikultura. Kapag kaunti ang ani dahil sa bagyo, tagtuyot, peste o sakit sa pananim, bumababa ang supply ng pagkain. Kapag kakaunti ang supply, ngunit marami pa rin ang bumibili, ibig sabihin, tumataas ang presyo. Halimbawa na lamang ang naranasan ng bansa na pagtaas ng presyo ng sibuyas, bigas at asukal. Dahil yon sa iba't ibang hamon sa produksyon at supply. Kaya mahalaga ang agrikultura. Kapag malakas ang produksyon ng pagkain, mas nagiging sapat ang supply at mas nakatutulong itong mapanatiling maabot ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
Dumako naman tayo sa pamprosesong tanong. Ano-ano ang 4 na subsektor ng agrikultura sa Pilipinas? At alin sa mga ito ang nakatuon sa pagpapatubo ng mga pangunahing pananim tulad ng palay at mais? Sige nga, sagutin natin. Ma'am, ang 4 na subsektor ng agrikultura ay ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at panggugubat po. Ang nakatuon naman po sa pagpapatubo ng palay at mais ay ang paghahalaman o yung crops. Paano mo naman gagamitin ang mga makabagong kagamitan mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF upang mapataas ang iyong ani at matulungan ang inyong pamayanan? Ma'am, gagamitin ko po ang mga makabagong kagamitan ng RCEF upang mapabilis ang pagsasaka, mapataas ang ani, at makapagbigay po ng sapat at abot kayang pagkain sa aming pamayanan. Sa iyong palagay, mas nakakabuti ba o mas nakakasama sa mga lokal na magsasakang Pilipino ang pagpapatupad ng Rice Tariffication Law o Republic Act 11203? Ma'am, para sa akin po, nakakabuti po ito kung maayos na naipapatupad ang mga suporta sa mga magsasaka. Ngunit, may mga lokal po na magsasakang naaapektuhan dahil sa mas murang imported na bigas. Enough na sa discussion. Oras na para subukan natin ito sa isang activity. Kuhanin ang inyong notebook at sagutan ang mga sumusunod na slide. Let's see kung gaano nakalalim ang inyong understanding. Alright, hands-on muna tayo. Knowledge into action. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Paano nakatutulong ang mga patakaran tulad ng Republic Act 11203 o Rice Tariffication Law at RCEF sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga lokal na magsasaka? Nakatutulong po ito sa pagbibigay ng makinarya, dekalidad na binhi, at pagsasanay upang mas mapataas ang ani at mas maging competitive ang mga lokal na magsasaka. Ready for the challenge? Let's see kung nasa inyo na ang learning goals natin today. Check natin kung solid ka na dito. Bakit mahalagang maiwasan ang mga banta ng peste tulad ng ASF at avian flu upang mapanatili ang food security o kasapatan ng pagkain sa bansa? Para po yun mapanatili ang sapat na supply ng karne at itlog at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka
at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng pagkain.